Nestor, saang mga lugar na ba dyan sa Bulacan yung nakapagsagawa na ng Oplan Baklas? Magandang tanghali aga, batay sa report na nakuha natin sa Bulacan Comelec at nakalap nilang impormasyon, ilan sa mga lugar na meron ng sinagawang Oplan Baklas ay ang syudad ng San Jose del Monte, Bulacan at itong lugar ng Baliwag, Bulacan. Mahigpit ang panawagan ng Bulacan Provincial Comelec Office sa lahat ng mga nanalo at natalong kandidato na baklasin na ang lahat ng election campaign materials, kabilang na nga ang mga tarpaulin na nakadisplay pa rin sa mga lansangan. Ayon kay Atty. Monaan Aldana Campos, Election Supervisor ng Bulacan Comelec, dapat kinabukasan pagkatapos ng eleksyon ay sinimulan na ang pagbabaklas. Dapat anya ay mula May 13 hanggang 17 ay inalis na ang lahat ng mga ito. Samantala, pinapayagan naman ng Comelec ang lahat ng mga kandidato na kunin na ang kanilang mga election materials. Hinikayat din ng Comelec na i-recycle ang mga ito at may fit na pinagbabawal na i-display pa sa ibang lugar. Po, mas maganda kung nakalagay, convert siya into useful use. Pero dapat, wag na for display. Halimbawa nito ay ang gagawin ng syudad ng Baliwag kung saan ang mga nakuha nilang campaign materials ay i-recycle ng city government para gawing eco bag na magiging papakinabangan pa. Samantala, inaasahan ng Comelec Bulacan na aksyonan na rin ang iba pang mga bayan sa lalawigan at magsasagawa na rin sila ng Oplan Baklas para maging malinis at maayos ang buong paligid sa Bulacan. Aga sa ngayon nga ay kung makikita natin ngayon, ongoing ito, naabutan namin na nagbabaklas nga dito sa lugar ng Kalumpit at kung saan nga ay yung nanalong kandidato na itong sila Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro ay sila mismo ang nanguna sa pagbabaklas ng kanilang mga campaign materials at inaasahan din na ito ay mapapakinabangan pa at gagamitin sa mahalagang bagay at hindi ito itatapon. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres.